Hi, ako po si Master Hans Kua. Pag-usapan natin ang feng shui at miscarriage. Yung mga nakunan. Bakit nga ba kailangan ng cleansing? Sa feng shui at spirituality, ang bawat kaluluwa na dumadaan sa mundong to, kahit saglit lamang ay may mga dalang energy. Ang pagwala ng isang bata, isang gulyan, baby yan, maging natural man or induced na paraan ay hindi lamang emosyonal at physical na pagsubok, kung hindi may dala rin itong mga energy ng kanilang mga pamilya. Kapag ang isang sanggol ay hindi na ipanganak, nananatili ang kanyang energy sa paligid, lalo na sa ina at sa buong pamilya. Kung hindi ito maayos na naililipat o natutulungan sa tamang daan, maaari ito magdulot ng mga malas sa kanilang mga pamilya. Mga epekto, ang mga posibleng epekto na hindi nagke-cleansing na energy. Una-una dyan ang mga paulit-ulit na miscarriage o hirap sa pagbubuntis. Number 2 isa dyan yung sakit o kahinaan ng mga sumusunod na anak. Ang mga sumpa ng mga generation bad luck, maaaring magdulot ito ng malas sa negosyo, sa career, sa relasyon o sa buong pamilya. O mga biglaan paglala ng stress, ng depresyon, or na emotional instability. Bakit nga ba kailangan nating magpa-cleansing sa feng shui at sa spiritual practices? Mahalaga kasi na palayain natin ang energy ng kaluluwa ng hindi na ipanganak na sanggol upang sila ay makatawid sa mas mataas na dimension ng kapayapaan. Ang hindi paggawa nito ay maaaring magdulot ng stagnation sa energy ng family, lalo na sa nanay na nagdadala ng bata sa kanyang sinapupunan. Ano naman mga dapat natin gawin para sa cleansing? Unang-una dyan ritual ng pagsasalamat at pagpapalaya. Mag-alay tayo ng puting kandila at bulaklak sa isang tahimik na lugar. Mag-alay tayo sa inyong bahay. Sabihin ng taos-puso, salamat sa iyong pagbisita sa aming pamilya. Pinapalaya na kita ng may pagmamahal. Lumipad ka sa liwanag at sa kapayapaan. Number 2, energetic cleansing ng katawan at bahay. Maligo gamit ang asin at herbal bath, kagaya ng mga basil, rosemary, o mga lavender. Ipagpag ang kama at alisin ang anumang mga gamit na may kaugnay sa pagbubuntis na nawala. Isa pang feng shui remedy para maiwasan ang generational bad luck, maglagay ng fresh white flower sa loob ng bahay upang linisin ang energy. Iwasan ang pag-iwan ng mga sirang gamit o madilim na sulok ng bahay na maaaring maging stagnant energy. Minsan, mas malakas ang lingering energy, kaya naman kailangan ng gabay ng isang feng shui expert upang makompleto ang cleansing. Ibalik ang positive energy sa pamilya, mag-focus sa healing. Magkaroon ng gratitude, practice, dasal, at pagmamahalan sa loob ng pamilya. Kung may susunod na pagbubuntis naman maglagay ng mga fertility charms at mga lucky symbols tulad ng pomegranate o mga elephant with trunk up sa kwarto. Ang paglaya ng kaluluwa ay paglaya rin ng mga malas. Ang miscarriage ay hindi lamang isang medical, kung hindi isang spiritual na pangyayari rin. Sa pamamagitan ng cleansing, napapanatili natin ang balanse ng enerhiya at natutulungan naman natin ang mga hindi nagsisilang na mga kaluluwa na makatawid. Ang bawat pamilya ay may kakayahang ibalik ang positive na daloy ng swerte at biyaya. Lahat ng ito ay nagsisimula sa tamang cleansing at pagyakap sa healing energy. Ako po si Master Hans Kua. Kung gusto niyo po magpa-cleansing ng bahay o ng personal na i-cleanse kita sa sarili mo, mag-message ka lang po sa 0922-829-0382. Message nyo po sa aking facebook.com/hanskua. O paano? Kita-kita tayo sa next feng shui video. Like, share, at comment.